Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Sa ating mga kapatid sa CLF at sa lahat po ng sumusubaybay sa ating daily devotion. I hope and pray na okay po tayong lahat, and of course, nag-uumapaw ang biyaya po ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Tayo po ngayon ay nasa panahon kung saan we will intercede for our youth, for our nation, our family, and the church. And for this week po, it's all about word and prayer for our youth. So, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Heavenly Father, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga oras pong ito na kami po ay muling mag-aaral ng iyong salita. Salamat, Panginoon, na malaya po kaming nakakapag-aral, nakakapag-share, nakakapag-fellowship. At this moment, Lord, pour your Holy Spirit at kayo po, Panginoon, ang manguna sa gawang ito at tanging kayo lamang po, Panginoon, ang maitaas ang iyong salita, ang iyong pag-ibig, ang iyong kadakilaan at kapangyarihan lamang, Panginoon. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. So, yan. So, we will pray and we will intercede po para sa ating mga kabataan or sa ating youth. The Bible, God encourages young people na isik po siya even at an early age. Bakit po ba ito mahalaga? Kasi po, yung mga choices natin and yung mga habits po natin na na-form sa panahon ng ating mga kabataan, malaki po yung impact niya to shape our direction, yung future po natin. So, yung mga na-develop po natin ng mga habits, values, yan, dala-dala po natin yan as we grow old. So, yung youth po natin, yung panahon ng ating kabataan, yan po kasi yung season ng paghahanda or preparation. Ito rin po yung season ng ating paglago. At ito rin po yung season kung saan natututo po tayong maglakad kasama ang Panginoon. So, for today, gusto ko lang po magbigyan itong apat na emphasis, magbigay ng emphasis po sa apat na points pong ito. So, having an early relationship with God helps us build a strong foundation. So, sabi po sa Ecclesiastes 12:1, remember your Creator in the days of your youth. So, alalahanin daw po natin ang ating lumikha noong panahon ng ating kabataan. So, hindi po sinabi na remember your Creator in the days of when you're already old, but when you're youth. So, kung sino po yung Diyos o yung lumikha mo na nakilala mo nung kabataan mo, alalahanin mo daw po siya even at your old age. So, as we navigate life, as we enter the different seasons of our life, as we face trials, difficulties, achievements, and even our old age, the Bible tells us to remember our Creator. So, di ba po? It builds a strong foundation to us. Sabi nga po, di ba, ang Psalms 119:105, your word is a lamp for my feet, a light on my path. So, ang salita ng Diyos, yan daw po ay liwanag sa ating dadaanan. So, kung as early as possible, at an early age, we know the Word of God, kilala po natin ang Panginoon, ang mga katangian niya, that our God is holy, that our God is merciful, that our God is love, and that our God is just. Alam po natin yung mga bagay na gusto at ayaw ng Panginoon. And ang kanyang salita ang nagiging liwanag po natin as we walk this life, as we navigate different seasons po ng buhay natin. So, and sa stage po ng ating kabataan,
yan po yung maraming changes po ang nangyayari sa atin and marami pong growth yan na-experience po natin at that time. And dyan po nabibuild yung ating foundation, yung ating mga values, yung ating mga principles, di ba po? Yung kung ano yung tama, ano yung mali. And si Lord, tinuro niya yon sa Biblia. Sinabi niya yon sa lahat. Ang lahat ng mga yon ay binanggit niya sa Bible. So, kumbaga, ang kanyang salita ay ang ating parang direction. Yan po ang ating direction. Paano po natin i-navigate ang buhay nito? Kasi life is not easy, di ba po? Hindi naman po pinangako ng Diyos na ang buhay dito sa mundo ay magiging madali. Sapagkat hindi naman po ito yung paraiso na kanyang pinangako, di ba? Hindi dito yon. Sa kingdom ni God po yon. But ang pangako po ng Panginoon ay hindi po tayo mag-isa, kasama po natin siya. So kahit gaano pa kahirap, kahit gaano pa kagulo ang mundong ito, the Lord will be with us. And tutulungan niya tayo to navigate life, to walk in this life, at, mas magaan siya, mas madali siya. Kasi kasama natin ang Panginoon, hindi tayo mag-isa. So, second po is, knowing God at an early age help us to grow in wisdom. So, yan. So, di ba po, ang ating kabataan po is a season of growth. Season of growth. Paglago. And dito rin po natin na-experience yung napakarami nating curiosity. New beginnings. Yan. So, syempre, from elementary, mag-high school po tayo, enter adolescent stage, di ba? And then, pagpatuloy ng ating pag-aaral. So, dito rin po pumapasok yung mga nagtatry po tayo na subukan yung ating decision making. Yan. 'Di ba? So, kasi dahil lumalaki na po tayo, so yung responsibilities natin lumalaki na din. Responsibility natin sa ating sarili and sa ating paligid lumalaki na din siya. So, yeah, dito na rin tayo nagpa-practice ng decision making. At sa panahon po ito, napakahalaga po ng discernment. You discern what is right and what is wrong. Di ba po? And sa panahon po ito, marami rin po tayong mga nakikilalang mga tao and mga new experiences na bago sa atin. So, youth is a stage na napakaraming bago at napakaraming pagbabago. At napakahalaga sa time na yan na kilala natin ang Panginoon at alam natin ang kanyang salita sapagkat yun ang ating magiging liwanag. Paano natin ipagpapatuloy para hindi tayo maligaw ng landas. It teaches us yung basic foundation, yung mga values natin. Number one na pinakamahalaga is yung ating identity. So, as we enter teenage years, yan, nagkakaroon na tayo ng changes sa ating physical changes, emotional changes, and mental changes. So, first important po dyan is yung pag-alam natin ng ating identity. Ano ba tayo? Sino ba tayo? Saan ba tayo nanggaling? Para kanino ba tayo? Para sa ano ba yung purpose natin sa buhay? Diba? So, dito natin malalaman na ang identity pala natin, hindi sa mundong ito, hindi sa kung ano sinasabi ng mga tao, ng mga kaibigan, ng mga barkada, o kung ano sinasabi ng kaaway sa'yo. Ang identity pala natin ay tayo ay anak ni Kristo, at tayo ay mahal niya, at ang kalooban ng Panginoon na makasama niya tayo sa kanyang kaharian. And that will happen through sa pagtanggap natin ng salvation, di ba? So, yun. Yun po, yung identity natin, hindi tayo malilito, hindi tayo mako-confuse. Ano ba ako? Ano ba ang identity ko?
because we know that our identity is in Christ. Diba? Ang Panginoon po, hindi siya magulo. He's a God of order. Hindi siya magulo. Hindi siya nakakalito. Diba? And, ipinapasa sa atin yun ng Panginoon. Bilang tayo, ang identity natin ay naka-anchor sa Panginoon, alam natin, hindi tayo nalilito sa identity natin. Your future. Syempre po, as we are growing, so iniisip natin ang ating future, yung ating mga pangarap, paano nang mangyayari sa susunod na araw, sa ating mga pangarap, matutupad ba natin siya. So, yan. So, napakahalaga po na tayo ay kilala natin ang Panginoon because that is where we put our trust. Diba? Alam natin na hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Sabi po sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. So, yan. Ito po, napakagandang Bible verse po nito, especially po for our youth because, as we learn to practice our decision making, we tend to mag-lean towards failure or mistake because natututo tayong dumepende sa ating sariling kakayahan. Yan, nakakalimutan natin. Kasi, syempre, gusto natin i-practice yung, kaya ko na mag-decide for myself, alam ko na yung ginagawa ko, ganyan. But we forget na tao lang tayo at meron tayong limitasyon. And meron tayong Diyos na mas nakakaalam ng ating buhay. And meron tayong Diyos na, who holds our future. We do not hold our future. Only God holds our future. So, yan. So, kaya growing in wisdom and learning to trust Him. Napaka-importante po yan sa season po ng ating kabataan. So, yan. So, and then, sa third point ko po is yung God has a purpose for every life. So, bawat buhay daw po may purpose ng Panginoon. Hindi, regardless of your age, regardless of your status. So, kahit ikaw ay bata, Jeremiah 29:11, our favorite verse, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future. So, every life sa Panginoon ay mahalaga. And every life sa Panginoon ay may purpose siya. Kahit bata ka pa, kahit at an early age, may purpose sa'yo ang Panginoon. Alam mo, minsan, si Lord, yung kabataan natin, akala natin parang wala siyang mangyari, pero actually, hinuhubog na niya tayo at an early age. Knowing the Word at an early age, and minsan, mafe-feel mo parang, parang walang nangyayari, but no, actually, God is working on you even at your early age. The fact na nakarinig ka ng salita ng Panginoon, ng iyong kabataan, nagtanim na pala ang Panginoon sa puso mo. Tinanim na niya pala sa puso mo yung eternity, yung hunger, yung desire to know Him, and the desire to enter the kingdom of God. Diba? So, yeah, sa bawat tao po, bawat buhay po sa Panginoon ay mahalaga. At bawat buhay po sa Panginoon, mayroon siyang purpose. So, yung purpose na yan, He can use you, whether sa family mo, sa mga magulang mo, sa mga kaibigan mo, or even sa community mo. So, yeah. So, napakahalaga po niyan that we know our purpose. That we know our purpose in Christ. And we know our purpose sa pinakamalaking or part natin sa pinakamalaking purpose ng Panginoon, kalooban ng Panginoon, which is to share the gospel,
at ang mga tao ay makibahagi sa kingdom ng Panginoon. And last po is yung young people can make a difference. Yan. So, ito po, this is not to boast or to to flex na kahit bata ako, may magagawa ako. Pero sa Bible po, marami pong mga characters ang ginamit ng Panginoon, even mula nung kabataan nila. Si David, si Jeremiah, and even si Timothy. Si Timothy po, sumulat po si Apostle kay Timothy nung panahon na namatay na po si Solomon, and Timothy needs to take charge of the military. Sabi po ni Apostle Paul kay Timothy sa 1 Timothy 4:12, "Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and purity." So, di ba po? So, regardless, dito po sinasabi ni Paul, regardless of your age, you can be an example. You can be an example. And that can happen if you do it in speech, sa pananalita, sa ating conduct, sa ating pagkilos, in love, and in faith, and in purity. So, pwede daw po tayong ma-example. Basta, ma-embody po natin siya sa mga aspeto pong ito. Sa pananampalataya natin, sa holiness, sa love, sa conduct, and sa ating pananalita. Some of us, lumaki po tayo sa isang buong pamilya. Meron po tayong mga examples, di ba? Meron po tayong mga fina-follow. Some of us are not. Some of us, as much as we want to have, magkaroon po ng example po sa buhay natin, but maybe we cannot find it in our family or in our parents. Pero, alam mo, ang Panginoon, gumagamit, our God is the best example that we can follow. Yun po the Lord Jesus Christ is the best example that we can follow. So even if we didn't find it within our home, we have a God. He is our hope, and He is our best example. And yun po, may pangako sa atin ng Panginoon, hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan, basta kumapit lang tayo sa Kanya. And again, regardless of age, we can be an example and we can make a difference. Okay po. So, yun po so just to summarize, having an early relationship with God, as early as during our youth stage, it helps us build a strong foundation. Okay, yung ating values, yung ating principle sa buhay. When we know God, kanyang mga salita, ito po ay nagiging liwanag sa ating daraanan. It helps us grow in wisdom. It helps us discern what is right and wrong. It helps us discern people. Di ba po? What is good, what is bad. It gives us our identity. Yan. Yung future natin, yung dreams natin, yung purpose natin. Diba po? We know our purpose. We know our purpose. And lastly, regardless of our age, we can make a difference by setting an example, just like our Jesus Christ. So, yun po ang summary ng ating a word for you today, and I hope sa mga kabataan po na nakikinig sa atin, I pray that mas lumago pa kayo sa pagkilala sa ating Panginoon, sapagkat yung mga natutunan nyo mula ng kabataan nyo, mga habits na na-form nyo, worshiping God, reading the Bible,
hanggang sa as you grow old, as you navigate life, alam mo, maalala niyo po yun, babalikan niyo po yun, at sa panahon na nanghihina kayo, or yung kalakasan niyo nawala na, babalik kayo doon sa, ito ang Panginoon na kilala ko. Ganito niya ako ginabayan mula nung ako'y bata hanggang sa lumaki ako. Maaalala niyo po lahat yan. So yeah, keep the faith and manatili tayo sa Panginoon. Look for friends, for people who can lead you closer to God. It makes life easier. It makes life mas magaan, mas masaya, and it gives you a deeper relationship with the Lord, and mas magkakaroon ka po ng pagmamahal sa Panginoon, and yung personality mo, yung values mo, matututo ka na magmahal din katulad ng Panginoon. So, yun po. Bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin po para sa ating mga kabataan. Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa mga oras pong ito na nakapag-share po kami ng iyong salita for our youth. Panginoon, we pray na keep the thoughts of our youth captive and make them obedient sa iyo, Panginoon. We pray na guard their minds, O Lord. Let them honor you, Panginoon, sa kanilang mga kilos, sa kanilang mga salita, sa kanilang mga gawa, sa kanilang mga decision-making, Lord. Give them discernment na matutunan ano po yung tama at anong mga mali. Even if they face temptation, O Lord, even if they face pressure mula sa mga taong nasa paligid nila, Lord, let them know and let them learn, Panginoon, that your word is their light. Ang iyong salita, Panginoon, ang kanilang liwanag. Ito po ang kanilang magiging gabay as they walk this life. We pray, Lord, na bigyan niyo po sila ng mga tao, ng mga kaibigan na makakatulong sa kanila na mas lumago po sa pagkilala sa iyo, na mas mapalalim po ang kanilang relationship sa iyo. Bigyan niyo po sila, Lord, ng mga mentors, ng mga friends, na matutulungan sila, Panginoon, na mas maging malapit sa iyo, i-lead sila patungo sa iyo sa pagbabasa ng Bible, Panginoon, na mas mapalalim pa ang kanilang pagkilala. Sino ba ang ating Panginoon? Ano ba ang kanyang mga katangian? Ano bang ang kagustuhan ng ating Panginoon? We pray, Lord, na ang aming kabataan, Lord, magkaroon sila ng mas malalim na pagkauhaw sa iyong salita, na regardless of their age, Panginoon, gagamitin mo sila para mapalagana, Panginoon, ang iyong kaharian. Protect their hearts, O Lord. Protect their minds, Panginoon. Protect our youth, Panginoon. Itong mga kabataan namin, Panginoon, mahal mo sila, and you will use them, Panginoon, for your greater glory. We pray, Lord, for revival. Revival, Panginoon, para sa generation na ito. We pray that you will raise more leaders, Panginoon, mula sa aming mga kabataan na magsasalita, na mangunguna, Panginoon, makikibahagi sa pagpapalaganap ng iyong salita. We rebuke in Jesus' name anuman po ang ginagawa ng kaaway, anuman po ang deception na ginagawa ng kaaway para nakawin sila sa amin, nakawin ang kanilang pagmamahal sa iyo, O Lord. We rebuke in Jesus' name.
Lord God, Ikaw po ang aming Diyos. Ikaw po ang aming dakilang Ama, Panginoon, ng aming buhay, ang buhay ng mga kabataang ito, Panginoon, ay nakaangkla sa iyo. Lead them, guide them, help them, Lord. Make their path straight, O Lord. And ma-resist po nila yung temptation, Panginoon. Guard their hearts, their mind, and their bodies, Panginoon. That it will be holy, and that it will be a temple of you. Salamat, Panginoon, sa aming mga kabataan. And we also pray, Lord, sa ibang mga kabataan, Panginoon, na hindi pa po nakakarinig ng iyong salita. Every life, Lord, is important to you. Mahalaga sa iyo, Panginoon, kahit sino. Bawat buhay sa iyo, Panginoon. And we know, Panginoon, that yung mga taong di pa nakakarinig ng iyong salita, bigyan mo sila ng chance, Panginoon, to hear your word para makilala ka. Para magkaroon din sila ng desire for your kingdom, O God. Because you are a God of justice, Panginoon. Bibigyan mo ng opportunity lahat na makarinig. But we just need to listen, to submit ourselves, Panginoon, para buksan mo ang aming mga isipan sa mga pangako mo, sa kabutihan mo, sa kaharian mo. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo ang pinakamataas na papuri. Selyuhan niyo, Panginoon, ang panalangin na ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, yeah. Thank you po sa inyong pakikinig. And have a wonderful night po. Kingdom blessings.